Sa punto pong ito naman ay makakausap natin si Senadora Grace po. Magandang tanghali po sa inyo, Senator. Si Connie Season po ito. Tanghali at sa lahat na nakikinig, magandang tanghali po. Una-una ho, kukunin lang din namin ang inyong reaksyon dito po sa panibago na namang issue na kinasasangkutan po ni Secretary Aguirre. Okay. Opo, ano ho ang tingin niyo kasi ang sinasabi nga po niya ay naisangkot yung ilan sa mga senador po, ano? At you're saying, I heard na meron daw kayong sinasabi tungkol dito na hindi dapat nanggagaling yung mga ganitong pahayag, lalo na kung ito ay based on fake news. Oo, alam mo Connie, dapat nag-iingat tayo dahil alam naman natin ngayon, laganap talaga ang mga balita na hindi naman, wala naman talagang basehan na mahigpit. Unang-una, kung ikaw ay isang opisyal ng gobyerno, mas lalo kang pinaninindigan ng ating mga kababayan na magsasabi kung ano talaga ang katotohanan. Ngayon, nakakabahala na ang isang opisyal ng gobyerno, mataas pa naman ang katungkulan, ang siyang magsasabi ng isang bagay na hindi pa beripikado. Kaya lang naman ako nagsasalita, wala ito sa partido, anumang grupo. Ako'y nananatili talagang dapat patas dahil unang-una as public information chairman, nakasalalay din dito ang mga polisiya hinggil sa kung ano ang mga sinasabi natin sa taong bayan, ang impormasyon. Kaya binibigyan lang natin ng babala at paalala ang ating kapwa kasama sa gobyerno na mag-iingat at maging responsable dahil pag may sinabi ka, lalong-lalo na tungkol sa isang tao na hindi pa beripikado, maaaring ang reputasyon ng tao na yon ay mahihirapan ng iangat. Kaya yun lang naman yung aking punto. Lalo na napaka-serious po ng allegation dahil tungkol ito sa nangyayari ngayon sa Marawi. Ano ho ang liabilidad kung sakasakali po ni Secretary Aguirre na mapatunayan nga at sinasabi nga na tininay na ho ito nung ilan sa mga senador at ni Congressman Alejano na hindi totoo itong kanyang mga binibintang? Well, kasi ang sinabi niya dun sa kanyang press con, di umano ay merong ugnayan o koneksyon dahil nga nasa Marawi daw ang si Senator Bam. Pero yun naman ay, bago pa niya sabihin ito, mga ilang linggo na o ilang araw na nakalipas, mismo ang DTI Secretary nagsabi, hindi, kasama namin siya dahil meron silang go-negosyo forum doon o kung ano pa man. Kaya ano bang liabilidad niya? Siguro dahil nga, alam mo naman yung pananalita niya, di umano daw, pero kahit na binanggit pa rin niya, maaaring ang Pangulo lamang ang magbigay ng isang sanksyon sa kanya kung paano ang magiging desisyon ng Pangulo. Dahil kung sasabihin mong liberal, hindi pa natin alam ang lahat ng detalye ng pagkakasabi niya. Kailangan talagang suriin mabuti ang bawat pagbigkas niya. Kaya mabuti nang iwanan na natin yan sa mga kinauukulang makakaintindi dyan. Pero kayo po, kasi this is not the first time, sabi nga, ano? At kayo ho, bilang chairman po ng Committee on Public Information and Mass Media, ano po bang pulisiya na meron kaya tayo para sa pagpapakalat? Kasi di ba, ang dami na ho ngayon, ano, ng mga fake news. Marami na talaga eh. Kaya nga siguro, kasi public information, yung aking committee, pwede natin suriin ano ba ang mga legitimate media outlets at paano ba ang code of truth and conduct ng ating mga legitimate journalists. Maaaring repasuhin natin ang mga batas hinggil sa libel, pero ang pwede talagang para lang yung nakadirekta kay Secretary Aguirre, hindi naman yan pwedeng kami basta-basta ang magpataw ng parusa sa kanya sapagkat siya ay appointed ng ating Pangulo na confirm na siya ng Committee on Appointments na hindi naman pwedeng bawiin. Kaya para sa akin siguro, apila na lamang na pag merong mga ganyang opisyal ay talagang i-condemn in the strongest possible terms ng ating Pangulo na hindi dapat ganyan. At kung gagawin ninyo yan, hindi ko kayo pwedeng ipagpatuloy ang inyong trabaho dito sa gobyerno dahil mas nakakagulo kayo imbis na
nakakapag-ayos ng sitwasyon. Kasi mismo hong ang NUJP at maging DOJ Press Corps po, naninindigan sila na hindi nila ito na-misquote. At in fact, dahil na rin ho sa mga unang pahayag din na nagkamali, kumbaga binawi na ng Secretary Aguirre, yung kanyang mga pahayag noon, talagang very careful po ngayon ang media na nagko-cover sa kanya. Nakatutok, naka-record lahat. Pero wala ho tayong ibang magagawa kung hindi ho talagang, kumbaga, to condemn this strongly as one, kumbaga, pero wala ho ba aside from that? Hindi mo pwedeng tanggalin kasi sa posisyon niya dahil ang Pangulong naglagay sa kanya. So, kung magre-reprimand, ewan ko kung discretion yan, he serves at the pleasure of the President. So, kung yung Pangulong magsasabi, mag-leave ka muna or tatanggalin kita, hindi para sa amin na may otoridad na gawin yan. Pero siguro, paalala rin sa aming lahat na ang Department of Justice, yan ay dapat isang institusyon na tinitingala, hindi pinagdududahan dahil sa kawalan ng pagiging responsable. Sa tingin ko naging irresponsable ang ating secretary sa kanyang mga pagsalita na hindi man lamang niya bineberipika pa lang. Para bang kung ikaw, pag meron kang iniisip na pagdududa, nasa iyo naman lahat ng resources para i-verify yan. So bakit ka magsasalita na hindi ka pa sigurado? Dahil nagbabanggit ka ng mga pangalan. Tama ang sinabi mo, Connie, mabigat ang paratang na yan. Ako, kahit na sino, dahil nga ito'y aking komite, pag may ganyan, ikaw man ay nasa oposisyon o administrasyon, you don't deserve that type of treatment based on a speculation. Yung reaksyon lamang po rin ninyo, kukunin din namin, tungkol naman dun sa reaksyon at pinahayag po ni Senadora De Lima, na sinasabi niya, ito pong ginagawa daw na pahayag na ito ni DOJ Secretary ay isang hype up na, para to hype it up yung scare nung dun sa nangyayaring terorista o terrorist attack dyan po sa Marawi. Para daw, sabi nga, mapalawig pa itong sinasabing martial law nationwide. Agree ho ba kayo doon? Hindi natin masasabi. Unang-una, hindi ko alam kung ano ba talaga nasa loob ng isip ni Secretary Aguirre. Bakit madalas kung ano-anong mga sinasabi niya na hindi naman niya masyadong pinag-aaralan pa. Katulad ng mga pagfa-file halimbawa ng mga kaso laban sa mga ibang tao. Kaya para sa akin, bilang DOJ Secretary, dapat ikaw ang naglalagay sa ayos sa ating mga sitwasyon na nangyayari sa ating bansa at hindi ikaw pa ang nanggagatong na wala naman talagang kadahilanan para gawin yon. So, yun lamang para sa akin, Connie, at sa mga darating na araw sa ating mga kababayan, siyempre lahat naman tayo busy at nakakaaliw ang mga balita na nakikita natin sa Facebook. Tama yan, we should be connected, we should express ourselves, we should know what's happening. Pero siguro, i-verify din natin sa mga legitimate sources of news. Halimbawa na lang, yung alam natin na meron na talagang matagal ng track record, yung ibang mga dyaryo. Kung sa tingin natin na one-sided ang isang dyaryo o ang isang network, verify with another newspaper or network bago tayo gumawa ng mga haka-haka. Alright, para naman ho doon sa ating mga kababayan na madali ho kasing naniniwala rin sa iba-ibang balita. Ano ho ang inyo namang mapapayo? Hindi, alam mo, ako bilang isang nanay, Connie, hindi na lang bilang isang politiko Siyempre, pag merong mga impormasyon na ganyan, sinasabi din natin sa ating mga mahal sa buhay, pag-aralan niyo muna mabuti yan kasi marami nga, hindi lamang dito sa politika, hindi ba maraming naloloko ng mga investment scam, yung mga kung ano-ano mga nakukuha dyan sa social media. Ang social media ay magaling na kasangkapan para sa impormasyon, pero katulad rin ng kahit na pag hindi natin ito pinag-iingatan, maluloko rin tayo, lalong-lalo na sa sitwasyon sa Marawi, kung saan marami sa ating mga kababayan na sibilyan ang talagang nahihirapan. Pag-aralan natin mabuti at huwag nating gatungan itong mga salisalita para lamang matakot ang buong bayan. At nabanggit nyo rin ho ba, i-verify ko lamang din po mismo sa inyo na nabanggit nyo daw na kapag hindi ka alyado, talaga hong parang idinidiin ng mga salita at bintang na katulad po nito mula po naman sa ating DOJ Secretary.
Alam mo, Connie, ako, pagdating sa mga polisiya ng ating administrasyon na makakabuti sa ating mga kababayan, kasama naman nila ako eh. Pero kahit na sinong inaapi, administrasyon ka man o oposisyon, responsibilidad ko rin na ipagtanggol ito. Kaya sa tingin ko, napaka-coincidence naman na lahat ng mga pagkakamali niyang nababanggit niya ay mga miyembro ng mga salungat sa kanilang mga galaw, no? So, hindi naman dapat ganon. Nabanggit ko nga dahil, di ba, ang mga nasangkot dyan ay ang ating mga kasama din sa Senado na alam naman natin na kabilang sa oposisyon. Maraming salamat po sa inyong ibinigay sa aming oras, Senator. Thank you very much. Thank you, Connie. Bye-bye.